tatlong skills. Okay? Para makabuo ng network. Oh. Ito kasi yan eh. Tandaan nyo, pag may pay-in, okay? Pag may pay-in, equal yan ang komisyon natin. Tama ba ako? Mas maraming pay-in, mas malaki ang komisyon. Tanong, paano ka magkaka-pay-in? Dapat merong tinatawag na presentation. Tama ba ako? Yung presentation natin, iba-iba. Merong table presentation or one-on-one presentation. Yung prospect mo, ipipresent mo yung business sa kanya over coffee, over dinner, over merienda, or pag hindi ka pa marunong, pwede nga mag-table presentation sa prospect mo. Yung upline mo. May pinipili kong table presentation. Hindi lahat ng marirecruit nyo, iuupo nyo sa loob ng seminar room. Meron kayong mga special prospects na kailangan i-table presentation. Sino to? Yung may mga figura, yung may profile. Halimbawa, visor mo. Halimbawa, boss mo. Hindi na pinauupo dito yan. Halimbawa, negosyante rin. Hindi na pinauupo negosyante dito. Subukan mo ang negosyante, tapos meron isang million. Clear? Yung mga professionals, everything, high profile, table presentation. Saka na sila attend ng office presentation pag na-convince na sila. Pero yung high profile recruits ninyo, uplines, I hope you teach your downlines kung sino yung mga profiles na dapat tinitable presentation. Are we clear? Yes. Merong special prospects recruits, group of people na kailangang i-table presentation. Are you with me? Yes. Kaya isa sa mga basic skills na kailangan matutunan ng bawat isa sa inyo, yung mag-present kayo ng table presentation. You have to learn it. Sir, paano ako matututo niyan? Number one, paturo kayo sa sponsor nyo kung paano. May pattern kasi yan. Sabihin nyo pattern. Hindi naman yan yung basta-basta lang na presentation. May pattern yan. Ituturo sa inyo ng upline nyo kung ano yung pattern. Ano yung opening, ano yung gitna, ano yung closing. Tapos may tamang oras din. Hindi pwede nga table presentation mo 3 oras. 30 minutes, dapat done ka na. Hindi rin lahat sa table presentation mo, pinipresent yung products, konti lang. So meron siyang tamang pattern. Pero I'm telling you, kailangan matuto ka. Kailangan alam mong explain yung business by yourself. Hindi man ngayon, pero dapat dumating yung panahon. Paano darating yun? Number 1, paturo ka sa upline mo. Number 2, practice ka. Pag-practicean mo, kapatid mo, nanay mo, wait, tingnan mo nga paano ko mag-present. Pag-practicean mo, mga classmates mo, office mates mo, huwag ka matakot magkamali. Di naman nila alam kung mali-mali ka eh. Ikaw lang nakakaalam nun, di naman nila alam ang ina-explain mo. Tama ba? Kaya mo lang magkamali. O hindi nag-join, at least napag-practicean mo pa. Don't be afraid to commit mistakes because diyan ka gagaling pagka nagkakamali ka. Pero ulitin ko, my personal experience, mabilis lumaki yung network ko nung matuto na ako mag-explain pati sa business. Kasi pag hindi ka marunong mag-present ng business, lagi ka nakadepend sa upline mo at sa speaker. E paano pag yung prospect mo, may certain time lang na pwede siya. Hindi mo na mag-present pag hindi ka marunong mag-OPP. Pangalawa, pag marunong ka mag-OPP, kahit sa bahay ng prospect mo, pwede mong puntahan para i-explain sa kanya. Wala ka nang pinipiling lugar. Meaning, nawawala yung limitations pag marunong ka ng mag-OPP. Are we clear? Yes. May table presentation, may office presentation. Yung dadali nyo dito yung recruiting. Merong house presentation o yung tinatawag nating home party. Yung mag-gather kayo ng mga 5 hanggang 10 prospects ninyo, pupunta doon sa sala nyo, sa bahay, pupunta yung sponsor nyo para mag-demo o kaya business presentation. Meron din yung tinatawag na bukod doon sa house presentation, yung office ng prospect nyo, pwede rin kayong mag-demo doon. Ako, nung araw, hilig ko sa Manila City Hall. Kasi may downline ako from Manila City Hall. From 12 to 1, singit kami habang break.
break time, habang kumakain sila, demo-demo o OPP-OPP lang. Basta importante, matuto ka. And of course, sa presentation, meron tayong tinatawag na online presentation. So there are different presentations. Merong table presentation. Meron yung dadalhin mo dito. Meron yung house presentation. Meron naman yung online presentation. Depende kung anong strategy. In my personal experience, alam nyo saan kung ako lumaki? Saan sumabog ang network ko? Sa dalawa. Table presentation, tsaka home party. Nung time ko, bibihira akong nag-o-office. Ang mga downlines ko, nag-o-office lang, tuwing NDO, tuwing may training. Pero sa labas kami tumitira. Doon kasi nahiyang ako. So, my group grew all the way from Bulacan to North Luzon. Bulacan, tapos Pampanga, and then dito sa kabila, Cabanatuan, Nueva Ecija, all the way to Tugigaraw. Isabela, lahat. Talagang grupo yan. Dito naman sa South, meron ako sa Cavite, meron ako Laguna, all the way up to Lucena, hanggang sa yung malapit na sa Bicol. And then, up to Bicol. So, paano namin tinira? Puro kami home party. Puro kami labas. Bibihira mo akong makikita dito sa office. Ang culture ko dati sa grupo ko, ang office, learning institution lang to. Pero hindi ka dito magbibuild. Magbibuild ka sa labas. Clear? So, let me tell you this. Hindi lang paraan sa office mag-build. You can actually build your network elsewhere. Hindi lang dito. Although may mga grupo na dito rin naman nakakapagpalaki. Pero hindi mo malalaman kung saan kahiya kung hindi mo gagawin lahat. Are we clear? Yes. Hindi porket sinabi ko table at saka home party ako lumaki, yun na yung gagawin nyo. Hindi ganon. You have to know it yourself. You have to learn it yourself. Kaya ka may presentation kasi, anong ginawa mo? Meron kang ni-recruit. Kaya ka may na-recruit kasi meron kang prospect. Sabi mo, prospect. Tingnan nyo yung step by step. Ang dali lang ng step by step. May prospect ka, na in-invite o ni-recruit, kaya ka may presentation, kaya ka may paying. Ayan lang yung takbo ng negosyo natin para makapag-build ng. Yan lang ang skills na dapat meron ka. Wala nang iba. Do not complicate things. Do it with numbers. Mas maraming prospect, mas maraming recruit, mas maraming presentation, mas maraming pay-in, mas malaki kita. Do it with numbers. Sabihin niyo numbers. Numbers. Parang yun. Kumbaga sa isda, huwag kayo mamimingwit. Gumamit kayo ng lambat. Huwag pa isa-isa. Damihan nyo. Bakit ka mag-iisa-isa kung kaya mo magtatlo, maglima? Damihan nyo because what you lack in skills, you make up in numbers. Kung ano yung kakulangan mo sa skills, pwede mong trabahuhin sa numero. Mas marami, mas maganda. So again, hanap kayo lagi ng prospect. Damihan nyo. I-invite ninyo. Recruitin ninyo para magkaroon ng presentation. Pag nagkakaroon ng presentation, may paying. Kaya pupusta ako sa inyo dito. Sino dito yung nakapagpa-paying na walang presentation, walang recruit, walang prospect, pero nakapagpa-paying? Sino po? Kasi kung meron, papaturo ako, please. Ang dali. Sino yung nakapagpa-pay na walang ni-recruit, walang presentan, pero may pay-in siya lagi? Wala. Because it's the law of cause and effect. For every effect, there is a cause. Lahat ng bagay may pinanggalingan. Yung pay-in, saan nanggaling? Saan nanggaling? Saan nanggaling yung presentation? Kaya ka naka-recruit, saan nanggaling? Meron ka? Damihan nyo lang, dalasan nyo lang. O ngayon, tingnan nyo, pag may pay-in na, ano na tawag natin pag may pay-in ka na? Ano tawag mo doon sa nag-pay-in? Ha? Ang tawag sa nag-pay-in, tawag dyan, downtime. Or, business, clear? Yes. Pag may tao na yung business partner ka na, anong gagawin sa kanya? Anong gagawin? Yung ibang term, uupuan. Uupuan. Anong gagawin nyo? Upuan kita. Ganito yan. Pag may downline ka na,
Ano ibig sabihin ng follow-up? Hi! Bye-bye! Okay yung text, hi! Bye-bye. Follow-up, ibig sabihin ito, ganito yung concept para hindi mahirap. Kailangan lang manatiling mainit si downline sa business. Hindi man lamig. Gagawin mo lahat sa pamamagitan ng follow-up para manatili yung gigil excitement. Paano yun? Andyan yung sasabihin mong umattend ng OPP. Dapat ma-master niya to eh. Nandyan yung dapat umattend siya ng product demo. Nandyan yung dapat umattend siya ng NDO. Nandyan dapat yung umattend siya ng ASAP. At nandyan yung kayong dalawa, meron kayong tinatawag na meeting. Nag-uusap kayo. Naintindihan mo ba nila? Yes. Kasi walang kwenta ang downline na nag-pay in, tapos hindi nyo rin napapabalik. Malalamig po yan. What we want to happen is this. Gusto natin si downline manatiling mainit sa pamagitan ng follow-up para si downline naman yung magpo-prospecting, magre-recruit, pepresentan natin para siya naman ang magkaroon ng ano nangyayari? Si downline nagkakaroon na rin ng anong gagawin kay downline na nagkaroon ng downline? Anong gagawin dito? Para manatiling para kahit na merong discouragement, dahil napa-follow up, na-address yung discouragement. Kahit nare-reject, na-uplift niyo yung spirit kasi napa-follow up. So, pag na-master niyo yung OPP, product demo, NDO, may ASAP, nagmi-meeting kayo, siya mismo na downline, tingnan niyo to ha, para hindi magulo. Diba, ikaw yung or sponsor. May downline ka, napapay in. Ipa-follow up. Para si downline magkaroon ng habang ikaw, naghahanap ka pa rin ng are we clear? Yes. Second stage. Napapay in niya to. Napapay in mo to. Sila naman ngayon yung prospect. Good. Present. So, ano mangyayari? Ito may panibago. Ito may panibago. Ikaw may panibago. Ito may panibago. Tama ba? Yes. Napapay in. Nag-join. Ulit-ulit. Prospecting, recruit, present, pay in. So, ano mangyayari niya? Ikaw, re-recruit. Ito, 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 lumalaki. Yes. Lumalaki. Yes. Saan umiikot? Recruiting, reputation. Ngayon, dadagdagan mo pa pag lumalaki na yan. Madadagdagan pa bukod sa pinafollow mo sila ng sabay-sabay. Number 2, i-train. Clear? Ano yung mga training? Goal setting. Patinin mo ng leadership training. Ayan. I-motivate mo. Okay. Magkakaroon kayo ng skills training. And kakaroon kayo ng meeting. Bakit ginagawa to? Para magtuloy-tuloy itong cycle na. Are we clear? Yes. Sabi ng iba, ay ganun lang pala po. Hindi mo lang ginagawa. Pero ganyan lang siya. Ganyan lang siya, wala nang iba.
Ano, komplikado ba? Action lang. Pwede yung pakinggan. Ikaw to, bigay ko lang. May napapayin ka. Ano gagawin mo sa napapayin mo? Ngayon, sir, paano yan? Sa example mo, pa isa-isa. Paano ko ang payin sa buong grupo ko? 5 po. O, di 5 ipapalo up mo. Clear? 5 yung sasabihin mong attend ka ng OPP, product demo, NDO, ASAP meeting. Bakit niya kailangan umattend dito? Para ma-master yung business. O, tapos pagkatapos nitong downline na to, umate, turo mo itong OPP, product demo, NDO, ASAP, ano gagawin? Prospecting. May hindi mo rin sa kanya to. Recruiting, presentation, pay-in. Mga bagong pay-in, follow up ulit. Hindi ko tuloy dito. Mga bagong pay-in, follow up ulit. Hindi ko tuloy dito. Pag dumadami na, ano gagawin? Goal setting, leadership training, motivate, skills training, meeting. Diyan lang umiikot. Wala nang iba. Ngayon, pag paulit-ulit mong ginagawa yan, yung skill set mo, tumataas. Yung skills mo na-enhance mo, yung skills mo, lalo kang gumagaling. Habang tumagal. The fact is, hindi ka gagaling pag hindi mo ginagawa. Are we clear? Yes. So, pag sinabi sa'yo ng downlines mo, pag sinabi pala ng upline mo sa'yo, na mag-recruit ka, para kanino yun? Para kanino yun? Para sa'yo. Kasi, pag hindi ka nagkaroon ng downline kaagad, mawawalan ka ng gana. Pag nawalan ka ng gana, ang hirap mag-take off. Parang pagkain lang yan. Ang hirap kumain pag wala kang gana. Ang akin, tandaan niyo itong sasabihin ko. Huwag niyong hahayaang lumipas ang gana ninyo. Ang worry ko dito, baka marami sa inyo nalipasan. Kasi binabaliwala mo lagi yung sinasabi ng upline mo sa'yo na mag-recruit. Wala ka rin. Mag-recruit ka, wala ka rin. Up to such time, normal na sa'yo yung walang recruit. Wala na, nalipasan ka na ng gigil. Pag nalipasan ka, hirap pumakot. Tandaan niyo to, pag pinag-recruit kayo ng upline nyo para sa inyo. Kasi, the good thing about that, pag ikaw naging upline, may aalagaan ka na eh. May katuwang ka na. At saka kahit nag-iisa pa lang yung pay-in mo, ang layo na ng pangarap mo. Magkakakotsi na. Isa pa lang. Isa pa lang. Tama ba to? Yes. Di ba kahit isa pa lang ang pay-in mo, nakakagana? Yes. Kahit isa pa lang ang pay-in mo, nakakalayo na ng tingin mo? Eto ngayon, pag wala kang downline, wala kang makita. Please, leaders, help yourselves. Tulungan mo rin yung sarili. Kasi pag nagkaroon ka ng downline, nakakagana, nakakagigil. Tapos pag may downline ka na, nakakakilig yung maririnig mo siya na, upline, nasa office ka ba bukas? May 5 kasi akong invites. Talaga naman. Tama ba ko? Yes. Pag nagkaka-downline ka na, nakakagana po. Tapos lalo na pag yung downline mo nagsasabi na may recruit siya, naku po, nakakagana. Napayaman na ako talaga. Totoo talaga. Totoo po. Pero pag wala kang downline, totoo ba talaga? Tama ba ako? Yes. Kaya ang inspirasyon hindi lang nanggagaling sa upline. Nanggagaling din ang inspirasyon sa downline. Saan ka kukuha ng inspirasyon sa downline mo? Kung ikaw mismo, hindi mo ginagawa to, sinasabi ko. Nothing will come out from nothing. Nothing. Walang nangyayari sa kawalan. May nangyayari pag may ginagawa. May nagaganap pag may ginagawa. So I want you to be consistent with this. Sabi mo consistent. Consistent. Sabi mo consistent. Consistent. Baliwala lahat ng sinabi ko. Pag hindi ka consistent. Pag patay-sindi ka. Patay-sindi yan yung, alam mo na, pag may gana, dito ka pag wala. Recruit ka ngayon, bukas makalawa, wala. Kailangan consistent. Pag sabing consistent, you know, success is not measured in miles. It is measured in inches.
inches lang. Maliliit na bagay lang ang gagawin mo para mag-reply. Sa English, small but repeated attempt. Small but repeated attempt. Small but repeated attempt. Recruit ka lang pa isa-isa. Present pa isa-isa. Dala ng recruit dito pa isa-isa. Kung party pa isa-isa. Kausap pa isa-isa. Guys, huwag niyo isipin na may malaking bagay na ginawa yung mga top distributor kung ba't sila top distributor. No, you're wrong. Maliliit na bagay pa isa-isa. Maliliit na bagay pa isa-isa. Party, recruit dito, recruit dyan, present dito pa isa-isa. Punta sa Cavite, present sa isang tao doon. Punta sa Cabanatuan, present doon. Maliliit na bagay lang, but they've been consistent. Small but repeated attempts. Small but repeated attempt. Small but repeated attempt will complete any undertaking. Yes. May maliliit na bagay lang. Maliliit na bagay lang. Pa-isa-isa, pa-isa-isa. Before you know it, pa-isa-isa, pa-isa-isa. 10 na downline mo. Before you know it, daan na. Before you know it, libo na. Before you know it, daan, libo na ang downline. Small but repeated. Small but repeated. Doon lang yan iikot. Wala nang iba. Diba? Pag nakakita kayo ng malalaking boulders, malalaking rock, pag may tumutulong tubig, kahit patak-patak lang, over a period of time, makikita niyo yung rock, nagkakabutas. Kahit ang lambot-lambot lang ng tubig. Pero bakit kayang butasin ng malambot na tubig yung napakatigas na bato? Because of consistency. Tuloy-tuloy. Parang ang hirap ng 1,000 points GA. Parang ang hirap ng millionaire circle na income. Pero pag consistent ka, prospecting, recruiting, presentation, paying. Prospecting, recruiting, presentation, paying. Prospecting, recruiting, presentation, paying. Prospecting, recruiting, presentation, paying.